Mga Bommies, Biogesic, The Authority in Headache and Fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. Nagbabay po ng balita, umano'y pugad ng ilegal na droga sa Tondo, Maynila, sinalakay ng mga otoridad. 3 ang arestado sa drug raid. Narito ang report ni Julio Segovia. Kasunod ng go signal ng asset, sumugod ang mga operatiba ng Manila Police Station 2 sa San Miguel Street, Tondo. Bit-bit ang search warrant. Pinasok nila ang target area na pugad umano ng ilegal na droga. Na-corner sa kwarto ang punteriya ng raid, si Aliano alias Anong Navarro. Sa bulsa niya nakuha ang 500 pisong ginamit na mark money sa drug buy bust. Kinalugog din ng mga pulis ang bawat sulok ng bahay. Maging ang dibisyon ng kwarto, binaklas. Na-recover ang iba't ibang drug paraphernalia, gaya ng lighter, foil, plastic sachet at pake-pakete ng hinihinalang shabu. Gumagamit lang po ako pero hindi po ako naggamit. Pero hindi kayo nagtutulak? Hindi po. Arestado rin ang 2 pang lalaki na sina Erickson Waperecua at Antonio Yap. Nainom lang kasi ako dito ako natulog kagabi. Hindi po. Ba't kayo? May kalibig po ako, nag-away kami. Hinihintay ko, hindi pa umuwi. Inimbitahan din ng pulisya ang 2 babaeng nasa loob ng bahay nang lumusob sila. Paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ikakaso sa mga suspect. Papasok talaga sila doon sa sailing. So Section 5 ito, na kung saan ito talaga ay non-bailable. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Plano, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoo ngayong Pasko ng GMA News. Nag-inspeksyon ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection sa mga pagawaan ng paputok sa bayan ng San Rafael at Baliwag sa Bulacan. Na-imbento naman ang electric boga sa Kidapawan City, North Cotabato, pero ayon sa mga otoridad, delikado pa rin daw itong gamitin. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Ito ang mga boga na ilang taon ng bida tuwing sinasalubong ang bagong taon. Pero kalaunan, ipinagbawal ito dahil sa peligrong hatid. Isinali na ito ng Department of Health ang mga pinagbabawal na paputok. Sa tala rin ng DOH National Epidemiology Center, boga ang isa sa mga itinuturong dahilan ng insidente ng pagkasugat sa mata. Pero sa Barangay Paco, Kidapawan City, Cotabato, kakaibang boga ang naimbento ng ilang kabataan. Ito ang tinatawag nilang electric boga. Nagsisilbing triggering device ang electric lighter sa pinagkabit na plastic bote ng tubig, lata at plastic pipe. Ina-spray lamang ang lacquer thinner sa loob ng improvised boga at nakakalikha na ng malakas na tunog. Pero delikado pa rin daw ito ayon sa Kidapawan City Health Office. Kaya apila ng doktor sa mga kabataan, kung maaari, wag nang gamitin ang electronic boga para iwas disgrasya. Para naman masigurong ligtas ang binibentang mga paputok sa Bulacan, in-inspeksyon ng Bureau of Fire Protection ang mga paggawa ng paputok sa bayan ng San Rafael at Baliwag. Pasado naman daw ang mga ito. May mga nakahandang pamatay sunog tulad ng tubig at fire extinguisher. Mahigpit din ay pinagbabawal ang paninigarilyo at may fire exit. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nabalot ng tensyon ang pagpapalipat umano ng pwesto ng mga tenants sa isang mall. Ang ibang mall naman patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad habang papalapit ang Pasko. Nagbabalik si Marisol Abduraman. Sa labas pa lang naabutan ko na nagkukumpulan ang mga tenant ng Star Mall sa Alabang, Muntinlupa. Ang mga gwardiya nakaharang sa pinto ng mall habang nakakalat naman ang mobi ng pulis sa labas. Maya-maya pa, isang taga-EOD o Explosives Ordnance Division ng Muntinlupa Police ang lumabas ng mall. Nagkaroon ng confusion. Ayun, papalipat sa taas. Kinumpirma naman ng isa sa mga tenant ang nasabing gulo. Pilit daw kasi silang pinalilipat ang pwesto mula sa basement ng mall. Hindi pa natapos yung kontrata namin. Sana matapos po namin ng Disyembre. Papalipat daw yung mga titinda natin na from the ground floor to second floor
medyo nagkaroon ng counting resistance. Parang yun. Kaya nag-responde yung kapulisan natin. Hindi man humarap sa on-cam interview, itinanggi sa akin ni Abby Platera ng Star Mall Corpcom na pilit nilang pinalipat ang mga tenant. Away umuno sa pagitan ng mga tenant ang naging sanhi ng gulo at pumagitna lang daw sila. Balik normal ang operasyon bandang tanghali. Dahil dagsa ng mga mamimili, lalong nagigpit ng seguridad ang iba pang mall. Pagpasok pa lang ng mall, ang mga walk-through metal detector na ito ang unang dadaanan. Pagdating naman sa gwardiya, muling sasailalim sa checking ang kanilang mga bag gamit naman ang metal detector. Meron ding body frisking habang tuloy ang pag-iikot ng mga K9 unit. Wala namang angal ang mga nakausap kong mall goer. Okay lang kahit medyo natagalan? Okay lang. Bakit? Para secure. Hindi bale, oo, basta secured naman ng paglabas at pagpasok ng mga tao. Para naman sa kaligtasan ng lahat eh. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Mga kasamahan sa Senado ni Senadora Miriam Defensor Santiago nagpaabot ng pagbati sa kanya matapos siyang mahalal na judge sa International Criminal Court. Narito ang report ni Rafi Tima. Palaban. Dahil hindi sila magkasundo. Opinionated. Sinong may utang sa kanila? Matapang. Pero kapag bumanat ng biro, laglag ka sa upuan mo. Sabi mo bang bobo ako kung ikaw lang naman ang laman ng utak ko? Ganyan ang imahe ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa publiko ngayon. Mula nang magsilbi siya sa gobyerno noong dekada 70, hindi rin iilan ang halos dumugo ang ilong sa malalaking terminolohiyang paboritong gamitin ng Ilonggang Senadora. Hindi maikakailangan kanyang galing at natatanging talino. At ngayon, isang bagong karangalan ang dala ng Senadora sa Pilipinas. Sa Assembly of State Parties sa United Nations, New York, nanguna si Santiago sa botohan ng mga nominadong maging judge sa International Criminal Court o ICC. It is not a beauty contest. I was not elected for my beautiful legs or my sex appeal. Sa unang round pa lang ng botohan, 79 na boto ang agad niyang nakuha mula sa 117 na bumoto. Higit na raw ito sa kinakailangang boto para maging judge sa ICC. I suspect that I was elected also because of the very fervent prayers of my political enemies in the Philippines who want to get rid of me. In that event, I thank them. Si Miriam ang kauna-unahang Pinoy at unang Asyano mula sa isang developing country na maninilbihan bilang judge sa ICC. Abot-abot naman ang pasasalamat ng Senadora. Sa Marso siya manunumpa, pero hindi raw agad siya manunungkulan sa The Hague, Netherlands. In The Hague, in the ICC, there is a rule that if a judge, an incumbent judge, has already participated in the trial of a case, he cannot leave even beyond his retirement date until after the trial of a particular case is finished. So it is possible that I might stay here 6 months or even a year or even longer. It depends on when the ICC will call me. Tinuturing na malaking kawalan sa Senado si Santiago, pero proud sa kanya ang mga kapwa mamabatas. Karangalan natin yan. Although, alam mo naman si Senator Miriam, mamimiss namin siya. Dahil kakulangan niya naman sa pananaw, yung malawak na pananaw, yung expertise niya sa saligang batas natin. Of course, malaking kawalan siya sa Senado. Dahil without Senator Miriam here in the Senate, alam mo, baka maging dry yung Senado, walang fireworks. Well, congratulations. She deserves it, to say the least. Kasi alam naman natin yung competence niya, especially sa international law. So, that will be put into good use. Marami rin na nagpaabot ng pagbati sa Senadora sa Twitter na naging trending pa ang pagkakatalaga sa ICC. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Babala po mga kapuso, sensitibo ang video ng balitang ito mula sa China. Isang batang babae ang naipit sa ilalim ng isang sasakyan. Sa video, makikitang ayaw magpahawak ng 5 taong gulang na bata sa kanyang nanay. At nang sandaling nalingat ang kanyang ina, doon na po nangyari ang disgrasya. Naipit sa ilalim ng isang SUV ang bata. Agad namang tumigil ang driver at mabilis na nagtulong-tulong ang mga tao para iligtas ang bata. Inangat nila ang sasakyan para masagip ang bata. Nakatayo naman ang bata na mabilis na isinugod sa ospital. Sa kabutihang palad ay hindi naman malubhang nasaktan ang biktima. Pagpagsang ng 2 helicopter sa Washington sa Amerika, 4 ang patay.
At Will Smith at Tommy Lee Jones nagbabalik bilang Agent J at Agent K sa Men in Black 3. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. This Christmas, the Tween generation is bringing you holiday cheer. Tween Academy Limited Edition Christmas album featuring 8 bonus tracks, including Jingle Bells, Jingle Bells, Oh Holy Night, Sana Ngayong Pasko, and Jingle Bell Rock. Tween Academy Limited Edition Christmas album now available sa pareho